Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Peanut Gallery Media Network. Good news po ito mga kapwa ko DDS. A Marcoleta lawyer has informed the Sandigan Bayan that they have filed a petition before the Supreme Court seeking the dismissal of his plunder case and the alleged violation of the anti-gift giving law. Well, to me, this is good news. Dumiretso na sila sa Supreme Court. Kasi kanina, nagkaroon na po ng arraignment dito sa kaso ni Senator Marcoleta sa Sandigan Bayan, plunder at saka graft and corruption, something like that. Over the alleged 75 million na natanggap niya as campaign donation nung election. Hindi mo naman kailangang maging lawyer ka para maintindihan na ang plunder, ang na-involve na pera kung plunder is pera ng taong bayan. At ginamit mo lang yung posisyon mo para magkamit ng payamanin mo ang sarili mo at sobra 50 million pesos yung nasasangkot naman. Kaya nga, marami na akong mga abogadong narinig. Isa na dyan si Attorney Vic Rodriguez. Wala talagang kakaso-kaso itong kay Senator Marcoleta. Yung anti-gift giving law na yan, Presidential Decree number 86, I'm not sure, 186. Panahon pa yan ng Marcos Senior Administration, pinagbabawal ng Marcos Senior ang mga government officials na tumanggap ng regalo galing sa civilians o no, by virtue of their position. So, yan ngayon ang ini-invoke na batas na violate daw ni Senator Marcoleta. Very specific man yung purpose para sa kampanya ngayon. Hindi naman pang personal na purpose o personal na gastusin. Hindi naman yung pagpapamayaman ang dahilan. Kaya tumanggap si Senator Marcoleta ng campaign donation. Pang-eleksyon talaga. No, malala ko nung, I think 2024, birthday ng Pangulong Marcos Jr. Tahimik lang yung celebration ng birthday niya. Sekreto. Kaya lang, excuse me ha. May mga insider nagpadala ng picture o kaya video kay, I think, Sasason. Then, lumabas ngayon. Nabulaga sila. Dahil ang nag-perform sa birthday ng Pangulo, yung sikat na banda, nakalimutan ko na. Duran-Duran ba yun? Na napakamahal ang bayad. So, nung nabulgar yun, anong rason ng palasyo, regalo daw yun. Donasyon daw ng mga kaibigan ng Pangulo. And then, mayroong abogado, political analyst na nag-comment nga, pwedeng masampahan si Pangulong Marcos Jr. ng kaso paglabag sa Presidential Decree number 86 at pati yung anti-graft and corruption law. Dahil sa tumanggap siya ng donasyon from kaibigan, paglabag yun ng Presidential Decree number 86. So may nangyari ba? Wala pa naman dahil immune from suit pa ang Pangulo sa ngayon. But then, sa 2028 beyond, baka pwede siyang kasapan. Kaya, yung pagtanggap ng donasyon na yan, galing sa ginawa na mismo ng Pangulo. Tapos si Senator Marcoleta na
para naman sa eleksyon yung tinanggap niya, tapos yan pa kakasuhan. Kaya maganda yung ginawa ni Senator Marcoleta. Hindi siya nag-enter ng plea, either guilty plea or not guilty plea sa Sandigan Bayan. Dahil ito pala, nagsampa na sila ng petition sa Supreme Court para ma-dismiss yung mga kaso. But I don't know how fast can the Supreme Court act on this petition. But then, may legal remedies. Salamat sa mga abogado ni Senator Marcoleta na ginagawa ang lahat para matigil na ito. Nakakaawa. I can just imagine yung, biro mo yun, 72 years old. Wala naman siyang kasalanang ginawa, kundi nag-ingay. Naging makulit lang si Senator Marcoleta na imbestigahan itong flood control scam. The worst in our nation's history. Pag nanakaw sa kaban ng bayan nang dahil doon. Dahil sa pagmamalasakit niya sa taong bayan sa nawawalang pera, ayun, nagdurusa siya ngayon sa loob ng kulungan. Kaya agree ako yung pahayag niya na hindi ako ang nakakulong. Ang taong bayan ang nakakulong ngayon. Correct. Tayo po na bumoto kay Senator Marcoleta, kinulong tayo ng administrasyong ito. But, sige lang. There will always be a day of reckoning, sabi nga ni Tatay Pino. The best thing that we can do now is to pray for Senator Marcoleta, Senator Jingo Estrada, ex-Congressman Mike Defensor. Isama na lang natin kalagayan ng Brave 18 Marines at saka ni Attorney Baligon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Nana ko dire sa balay ni Angeline Andayan nga taga barangay Tikalaan, Purok 3, San Alahay, Talakag, Bukidnon. So mo na ni ang itsura sa iyang atop nga mga dagko dagid kaayo. So mo ni ang pulihan karon sa gitabang nga yero. Og mao na ni ang gihatag nga yero nga 7 ka buok nga di 8 kataas. Bisa. Ug karon humanagid sa ang ginatabang nga yero. Makita gid nato nga nakatagid sila. Salamat sa nagtabang sa amo, niiling na ihatag kay napulihan ra gid ang among atop sulod sa 19 ka tuig nabaguhan na gid ang among atop ug daghang kayo salamat sa grasya nga ug blessings nga nakahatag kanamo karong adlaw. Daghang salamat gyud sa Ginoo. Nga unsa ra dayte imong trabaho dayte? Gaumara gid mi. Gaumara mo. Gapugas ra mo mais-mais. O gapugas ra gid mi mais. Sumura gyud. Napaka estudyante karon te? Naa elementary. Ay. So pila ka buok imong estudyante? Isa ra no una karon ang eskwela. So wala na kay ika-afford nga ipalit pa og sente. Wala sa pagkakaron, wala pag yun. So karon natabangan na ka, so nakaatop na gyud mo. Salamat gid kaayo, dako gid kay ang pasalamat nako sa Ginoo kay natagaan gid mi og sin.
Salamat kaayo.